bilang leaders na pinalaga ng Diyos dito, napakahirap. Yung paghahanda, Lord, nasa ano ako, nasa trabaho, pati po nakita sa ko sa school. Habang gumagawa kami doon, yung isip ko, paano kaya ang gagawin? Paano kaya i-accommodate lahat ng taga-kabili? Tapos sabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw yung lakas. Ikaw yung binigay sa akin ng wisdom kung ano yung naranasan. Sabi ko po nga, Lord, gusto kong parangalan kita. Mapaparangalan kita na ikaw din yung nag-bless sa akin. Sa Panginoon. Tapos kahapon, di ba ngayon from dumating ang Cavite, gising na ako, hindi na ako natulog. 2:45. Tapos, sama-sama kami nagluto nila. Si Arlene, lahat ng mga elders, kasama si Ate Arlene. Tapos, hanggang pa yung pressure up ako kahapon kasi anong oras na yung pagkain ng mga yun, hindi pa nahahatid. So, hahatid namin. Ang hirap pong umakyat sa bundok. Ang hirap, hingal na hingal. Pabalik-balik. Tapos magre-request ulit si Adrian, sa si Adrian. Dadalhin ko daw yung dadalhin ko daw yung gitara, saka yung plus yung mga, dahil mahal ko sila, plus yung mga pagkain nila. Habang naglalakad po ako sa second na pag-akit sa bundok, kasi ako lang yung mag-isa. Nagpahintay ako kay Tita Adele, saka kay Tita Win, pero nauna pala sila doon sa sabi ko first stage yung doon sa mas may mahirap na sabi ko, habang naglalakad ako, kinakausap ko po yung sarili. Sabi ko, Lord, ikaw po yung kasama ko. Lord, pasok na po ako. Samahan mo. Lord, hindi po ako mapapagod. I don't like babies, sabi ko. Lahat po ng mabigatan, lahat ng ito nga, mahirap po yung humawak ng ganito. Ikaw yung lakas ko, Lord. Hanggang sa natanaw ko si Tita Adele, nabuhayan ako. Kasi dala ko yung gitara, saka yung guitar. Tapos yun nga. Akala ko hindi kaya ng Tita Adele kasi meron siyang asthma. Asthma yan, asthma, vertigo. Asthma, vertigo. Yun. Napalasakan natin hanggang sa nag-chat ako si Pastora, lahat po ng elders kailangan nandito, 5 o'clock. Sabi ko, ala, Adele, uwi na tayo. Kailangan na tayo doon. Tama-tama, kahapon, on the spot, hindi ko pa alalain na kami pala yung tatay dito na hindi ko ina-expect na yun pala yung magiging message ni Pastor. Alam niyo po ba kung ano yung message ni Pastor kahapon? Kindness is not in the book of life. Amen! Para sa akin yan. Hindi po ako sagot. Tapos, banggit pa ni Pastor yung sabi niya kung ano yung ibinubulok ng Diyos sa'yo, gawin mo. Kasi ibabalik niya sa'yo ng 100%. Naalala ko po ulit itong pagpapapintura. Alam niyo po, doon sa kinita kong papalamig, Lord, gusto kong ibigay sa'yo yung fruit. Sabi ko. Yun nga po, yung kinita ko po dito, binigay ko para po gumanda ang tahanan ng ating Panginoon. Hindi ko po yun, Lord, bukod po doon, mayroon ang nakatabing, yung pinukunan ko 1,000, may nakatabing ang 2,000, bukod sa pinangbili ng pintura. So yun, Lord, iba ka talaga. Iba pa, Panginoon, pag yung sinasabi mo ay sinusunod ka. So naniniwala ako doon na ibabalik ni Lord na siksik-liglig at umahapaw. Amen! And, tunay nga na ang Panginoon, encouragement ko sa inyo, huwag po kayong mapapagod. Huwag po tayong mapapagod. Sapagkat ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon. So, galing na siya Pastora, sabi niya, legislative. Siguro, hindi siguro, pangangasawa ng Panginoon. Dahil sa tulong ng Panginoon, hindi ko naman kaya yung kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Kaya sa Kanya po ang lahat ng papuri, pasasalamat, at pagpapalaman. Sa Hong Kong, every end of the month ako nagbibigay ng tithes ko. Kasi once a month lang naman ang trabaho. Dito, every week, man tithes. Amen. Ang yaman pala ng Panginoon, amen? Alam niyo po, ang pinakasekreto yan. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay yung tao kung marunong makontento kung meron siya. Amen? Hindi ibig sabihin na wala kang
dolyar, wala kang milyon, mahirap ka. Hindi po. Si Lord lang sapat na. Sabi mo sa kanila, si Lord lang sapat na. Lord lang So, sapat I na. thank the Lord kasi for this months na nandito ako. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. The Lord, napaka-perfect sa mga kabite ko. For all you know, bago po ako umuwi dito, na-COVID po ako. Hindi ko sinabi yun kasi ayaw ko mag-alala yung family ko. But the Lord, napakabuti at yung timing ng Lord, pero mo, 2 days na lang, yung yung test noon is positive pa. Naging negative siya, kaya lang napakapunta niya, hindi tinatanggap yun ng Hong Kong pag report. Sabi ko, Lord, di ba gabi pa naman yung flight ko ng Sabado. Pero yung 2 days na lang yan, parang hindi ko maiwasan pag-worry eh. Paano akong lilipad? Pero the Lord is good. Amen? Amen. Sabi niya, ako bahala sa'yo. Praise God, nakarating ako dito sa Pilipinas na wala nang COVID. Amen. On time, nakalipat ako kasama ng aeroplano. At ngayon, nagpapatuloy. Kaya sabi ko nung Sunday, umuwi pa ako dito sa Pilipinas, wala akong milyon yung nadala. Wala akong milyong dala o milyong peso na dala. Ang dala-dala ko lang po ay pananampalataya. Amen. Kung sinabi ni Kuya, uwi ka na para makatulong na dito sa ministry. Ang hinihintay ko lang yung perfect time ni Lord. Amen. So, there we go. We will work together. In unity. So, I praise and thank the Lord sa buhay ni Pastor. Siyempre, kasi appreciation man. Alam ko si Pastor. Kilala niyo si Pastor dati. Parang si Paul yan eh. Parang si Paul yan noon. Alam niyo na kung sino siya. Kung si Paul, alam niyo na. So, I praise and thank the Lord sa buhay ng aming kapatid at sa ating pastor na patuloy na ginagamit ng Lord at sa mga leaders na sumusuporta sa kanya pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Hindi man maibigay ni pastor yung reward niyo, si Lord ang magbibigay ng reward niyo. The Lord is the rewarder, hindi po ang tao. Amen. Basta ang mahalaga, importante, yung motibo ng puso mo. Amen. Kasi pagka malinis ang motibo mo, the Lord will bless you. Amen. Hallelujah. Nung nag-message sa akin si sister, Oh, doon ako nakalimutan. sabi niya, Mark, punta ka dito, 5 o'clock. Pero sabi ko ng ganon, ay, sige Mark, sige lang. Pero nung time na nag-message sa akin si Pastor, Kagawad Beng, punta ka dito. Pero sabi ko naman, Pastor, hindi na po kasi late na ako. Sabi naman ni Pastor, hindi pa nag-start. Dali-dali akong pumunta dito. Bakit? Sabi ko naman gano'n na nakakahiya naman. Ako pa yung ini-invite. Pero alam mo, napakabuti sa akin ni Lord kasi marami akong trials, marami akong problema. The past week, lalo na sa pinag-status ko. So, bumabagsak. So, marami. Then, kahapon, maraming balita. Alam niyo naman, isa ako sa aspirant bilang isang kapitan. Pero, ang daming survey na wala ka, tapos bagsak ka. Sabi ko, parang lalaban ako. Sabi ko ng gano'n. Gano'n lang naman pala yung tingin sa akin ng tao. Hindi nila nakikita yung gawa ko. Okay lang, sabi ko. Kung hindi ako pagpala rin, okay lang kasi tuloy lang naman ang buhay. Ang gusto ko lang naman to serve the people of Balabubo. Tapos, nung next ako, kasi sabi nga ni Pastor, kagabi, napapagod, pero hindi nang hihina. Kahapon, alam niyo ba, pagod na ako, inaantok na talaga ako, pero pinipilit kong magising kasi ang ganda ng mensahe ni Pastor. Kaya pinagtibay ako ni Lord, kasi sabi ko, lalaban ako para sa lahat. At yung word na yun, pinangahawakan ko sa sarili ko at sa lahat ng taong sumusuporta sa akin. Kaya dun pa lang, kagabi, in the past week, talagang ako, sinasabi ko, hindi ako pinapabayaan ni Lord. Gawa lang, ang dami-daming trials na dumating sa akin, ang daming temptation na dumating sa akin, pero pinaglalabanan ko yon dahil nga sa dignity at sa yung tiwala na binibigay sa akin. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat din ako sa mga kapatiran ko at sa lahat ng galing sa Cavite. Welcome kayo sa Barangay Malabubo. Kahit hindi man ako na nakapag-assist sa inyo kahapon, pero nag-aalala ako kasi sabi ko, Diyos ko, sana wala naman sa disgrasya. Yun yung
alam kung sino yung nananalangin sa atin, sa bawat isa. Pero yung I pray to God na maging maayos at uuwi kayo ng maayos. Salamat at God bless sa bawat isa. Ano akong nangahiga, sipat man lahat ang gumagawa. Sipat man. Maglaba lahat. Humihiga lang talaga ako kasi sa birthday ko. Pero sabi ko kay Pastor, kapatid, magdala ka ng elders kasi nahihilo ako. Baka hindi ko kayanin yung trabaho dito. Alam mo ang sabi ni Pastor, sabi niya, kapatid, sabi niya, God is your strength. Sabi ko, amen. Talagang Diyos yung kalakasan ko. Kaya kagabi, na-environments na naman ako, na-test na naman ako sa design. Sabi niya, pagod ka, pero hindi ka mahina. So, kanya, trabaho mga trabaho. Kunti ka kung mano dun sa pintuan doon, sabi ni Pastor Lobit, ingat kita. Pero alam ko, naiingatan ako ng Diyos. Nung wala, yung hilo ko talaga nawala. Kaya sabi ng Panginoon, manatili ka, magpakababa kasi tataas ka ng Panginoon. Amen. Ayun, diba? So, doon ako na-bless kahapon na kahit ganun lang, at saka doon sa praise and worship, pero mo, sinala kami ng Panginoon, ng biglaan, sabi ni Pastoran, ito sa'yo, ito. Kumanta kami na walang practice. Kaya namin dahil nandun yung maranting ng Holy Spirit. Amen. Ano, kagigyan ng Diyos. Kasi sabi niya, pag binigla ka, huwag mong tatanggihan ng Diyos. Bakit ko tatanggihan ng Diyos? Siya na gano'n sa akin, di ba? Amen. Pero nagawa namin yung dapat namin gawin para sa Panginoon. Amen. Di ba? Doon mo makikita yung katapatan, kabutihan ng Diyos. Ngayon, masigla na ako. God is good. Amen. Kasi kahapon, naglalakad kami pa uwi, walang sumundo sa amin. So, parang ay enjoy namin yung paglalakad dun sa from Tagaytay hanggang dito. So, nakita namin yung mga tap-tap. Ayun pala ka. And ayun, gusto ko lang i-praise si God, sa successful na gawain kahapon. Kasi, as an army, parang hindi namin naramdaman yung burden ng preparation. Kasi, super solid yung plan ni Cass at ni Adrian. Diba, sila Jam, sila Luzlin, alam mo yun, as in sa details, sa transportation, sa budget, sa lahat, sa details din ng youth camp, hindi kami na parang sa amin, magaan sa part namin kasi silang dalawa yung nagtrabaho mismo. So, pinupuri ko si God sa buhay nila kasi, alam mo yung sakripisyo nila, wag hindi nakikita ng youth, diba? Mahal kayo ni Kuya Adrian at si God. So, ayun, ito lang, i-testify kasi may tinagahan ni Pastore. So, ayun lang naisip kong gusto i-testify. Ayun, kina Sister Nelly, kasi Sister Eddie, sa lahat ng youth ng sa pag-welcome sa amin, lagi kapag nandito yung Team Cavite. So, sana, hindi kayo mapagod sa mga kalat namin. So, ayun, thank you sa patience namin, sa nakikinig. Alam namin na nakakasagabal or taga kami. Pero, salamat sa mga sa pusong, handa mag-serve. Ayan. Kagawat kay God at sa tao. Ayun lang.